No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. Now, may mga ebidensya against him, then we have to pin him down. I beg to disagree. Marami na mga chismis at ano. At na tayo mga naririnig na involved si Michael Yang, alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Oh, Chair. pero hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang ano? Bilang, nako, sandali lang. Bilang ano? PIDEA Chief? Ang dahilan po, no? ng pag-absuelto ng PIDEA dati kay Michael Yang at Alan Lim, eh dahil po in-appoint nga po ni Presidente si Wilkins Villanueva bilang Director General ng PIDEA. Yun ang dahilan. At kailan Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Yan. Ano meron ngayon? Naku, grabe oh. Meron sinasabi rito, magbibitiw na lang bilang chairperson. Bakit kaya? Ha? Oo, pero bago natin simulan ng ating talakayan, sang like, sang share, all goods na po tayo dyan ha. Like and share, like and share ang ating video. Eto, simulan natin ha. Ang ating reaction. Pero papasalamat muna tayo. Umabot na po tayo ng 125,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating channel. Eto na, bibigyan ko kayo ng isang slide at abangan nyo sa dulo. Grabe. Ibang klase, no? Meron doon, no? Pinagpipilitan, pinapaamin. Dahil daw binigyan ng ginawang PIDEA director, pilit pinaamin. Sino kaya ito? Anak ka ng bugi, kuya. Bakit kailangan mong gawin yun sa harap ng maraming tao na nakatutok sa inyo? Naka-cover ang media via live telecast. Diba? Tapos sasabihin mo, aminin mo na. Gigil na po sila. Wala ho nagsisiamin. Ito lang mamaya bibigay sa inyo yung mga video. Ito lang na nagpapanggap na mga resource person. Ito ho yung mga nag-iiyak-iyakan dyan at isang pangalan nito, parang kernel di umano eh. Pero bago natin simulan yan, eto muna. Nagbitiw bilang chairperson. Pasok mo kuya, kwento mo sa amin kung ano ang kwento dito. Sige. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng CRED Committee sa House of Representatives sa umano'y extrajudicial killing sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inanunsyo ni Representative Dan Fernandez na handa ito at si Representative Bienvenido Abante Jr. na pansamantalang bakantehin ang kanilang chairmanship. Kasunod ito nang inihayag ni dating Mandaluyong City Police Chief Colonel Hector Grijaldo na kinausap siya ng naturang mga mambabatas para kumpirmahin ang umano'y reward system sa war on drugs. Sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong October 22, sinabi ni Grijaldo na kinausap siya ni Fernandez at Abante para kumpirmahin ang sinabi ni retired Colonel Royina Garma na mayroon talagang reward system. Kasamaan niya nito sa isang kwarto noong kinausap siya ng dalawang mambabatas ang abogado ni Garma. Sa pagdinig ngayong Webes, sinabi ni Fernandez na ang kanilang hakbang ni Abante ay upang hindi mabahiran ng negatibong impresyon ang isinagawang pagdinig ng Quadcom. Ang kanila namang aniyang pagbaba bilang chairman ay kung dadalo sa pagdinig si Grijaldo at tatalakayin na ang naturang issue. And together, maybe with Chairman Abante, we will be trying to relieve temporarily our chairmanship in order to discuss this in transparent and impartial and honest investigation on this matter, because this pertains to the integrity of this Quadcom, and we don't want that this Quadcom be deluged with so many bad comments about what Chairman Abante and this representation. So yan mga kasama, handa raw silang pansamantalang. Alam niyo ho, ayaw yung mabahiran. Hindi ho mababahiran, bahid na ho. Alam niyo bakit? Kasi kayo rin ang nagbabahid. Kasi hindi ho maganda. Kita nyo yung opening remarks pa lang ng tatlo. Sino? Yung chairperson. Kita mo, meron na kagad na pandiin patungkol sa Pangulong Duterte.
meron na siyang mga ganung statement. Di ba? Etong chairperson na to, dati, nung nandito pa to sa side ng dating Pangulong Duterte, todo suporta, no? Meron pa siyang statement na sinusuportahan natin yan. Pero ngayon, parang pandiin na sa mga Duterte. Di ba? Tsaka bakit? Bakit? Natatakot na ba kayo? Nababatikos na kayo? Oo. Siguro nakakabasa na itong mga ito na talagang galit na po ang taong bayan sa kanila. Oo. Baka sinabi, mabantot na yung pangalan nyo. Oo. Bakit sila dalawa lang? Bakit dalawa lang sila? Sige, tanong natin. Oo. Baka siguro yun yung sanction sa kanila, di umano. Magbitiw na kayo, nadadamay kami. Oo, damay na kami. Yung Quadcom committee natin. Dahil sa inyong dalawa, nadadamay. Ayun. Baka siguro alibay na lang yun para hindi mabahiran daw ng ano. Eto. Anong usapin dito, kuya? Bakit kailangan mag-iyak-iyakan ka dito sa harap ng napakaraming tao? Ano yung problema? Kami naman po ay magtatanong lang. Di ba? Oo. Magkasama raw sila dumano. Tingnan nyo yung iyakan nito, ha? Tingnan nyo kung makatarungan ba yung iyak-iyakan nito. Ang sabi dito, ex-Intel agent shed tears after lamenting death caused by Davao Mafia. Pero dito, wala ho siyang pag-amin dito, bandang huli. Oo. Tinatanong siya yung anong pangalan? Kunggun. Oo. Sino ba yan? Si Duterte ba yan? Sabi niya, hindi. Sikreto pa daw. Hindi niya raw pa masasabi. Ibig sabihin, ito ay isang laro-laro din. Di umano. Tuloy natin, mamaya, abangan nyo, yung sinasabi natin na, grabe. Galit na galit yung mama na yun. Hindi natin mapawari, bakit siya galit na galit. Ito, ipasok mo, kuya. Mr. Jimmy Guban, mukhang hindi ka nadinig ni Colonel Acerto. Colonel Acerto, binabati ka ni Jimmy Guban. But anyway, mas importante... Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Okay, balikan ko yung tanong, Jimmy Guban. Pagkatapos mo natanggap, nag-operate na kakana, paano nyo na-determine na merong ang droga doon sa loob ng container? Ina. Tignan nyo kung paano siya umiyak, ha? Tignan nyo. Iyak na. Iyak na. Takihan natin. Na-miss lang, Mr. Chair, ni Jimmy Guban si Colonel Acerto dahil 6 years na sila hindi nag-uusap. This is the first time that Mr. Jimmy Guban and Colonel Acerto has talked to each other. Pagpatuloy mo, Jimmy. Galing ng script, no? May paiyak-iyak pa, di umano. May luha ba? Nakakita ba kayo ng luha? Yan ang script. Bagong script. Pero nung pinapaamin siya, sino ba yung nasa likod? Sino ba yung nakita nyo? Sino yung kausap mo sa Davao? Sabi ni yung nag-interview. Yung nagtatanong, si Duterte ba yan? Hindi ko po sasabihin. Respetuhin nyo kung hindi ko po sasabihin. Magaling, Tuloy. Thank you for your honors. Nakikita ko po kasi ang salarin, your honor, nasa tapat ko. Si Mr. Paul Gutierrez. Pagpatuloy mo na yung kinikwento mo kanina. Paano Your nyo Honors, nalaman na merong droga doon sa Mr. Chairman. dalawang container? Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Johnny Pimentel, kasi nagtataka lang ako bakit siya umiiyak. Anong reason ba't ka umiiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanu... Grabe ang iyak ni Kuya. Walang luha. Kakaiba. Sige, tuloy. Kunyari, nasa script mo. Tanahin mo dyan, ha? Kunyari, bakit siya umiyak, ha? Sige, tuloy. Yun ang sasagot mo, ha? Okay. Sige, Bira. Ulo mo si... No, your honor. Galit po atwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi ho dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao, Davao Mafia, na kami ang biktima.
Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abario, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. That is how. Ganun nila ginawa. Lahat patayan. Your Honors, gusto Diba? Nasabit na naman dito si Ate Sara to save the Queen. To the next president. Magaling ang script nito mga ito. Grabe ha. Nakakalungkot na lang. Ito ay gumagawa-gawa na lang sila di umano ng istorya para mapaniwala nila ang mga taong bayan na naman dito. Diba? Meron ba kayo nakitang luha? Ito kung sincere to, talagang hahagulgul to. Oo, hindi lang yung magpupunas ng ponyo kumari. Kung siya ay natutuwa at dahil sinabi niya sa video na masaya siya, eh maghahagul-hulgul yan. Talagang hindi titigil. Magtutulo pa yung mga sipon yan. Yan ang makikita nyo kung talagang totoo ang kanyang saloobin sa pag-iyak niya. Ang nakikita natin dito, parang sabi ni Direk, sige ito, arte mo. Pag pinakilala ka, kunin mo yung panyo. Kunyari, ipupunas mo sa mata mo. Wala naman luha. Tuloy. ko po sana ay tuloy-tuloy ang pagsagot. Pero sometimes nagiging emotional ako for so long na kahit papano, via internet. Kahit Emotional kaya yan. Yung itsura niya, emotional na kaya siya yan. Ano? Sige, tuloy. Pareho kaming buhay ng aking kaibigan si Kerry Lasiato. We did our best, Your Honors, para ho kami ay makagawa ng tulong sa bayan. Pero ang sinapit namin, siya may patong sa ulo. Ako buti na lang may Diyos. Hanggang ngayon, nasa National Bilibid Prison. Anong hustisya ang meron during the time ni Duterte? Ayan yan ang tanong niya. Baka mamaya, sunod niya, may pag-amin na naman. Lumabas na naman dito. Oo, ang labas na naman dito ay, bakit? Sino? Oo, baka sinubuan din ng script. Yan ang tanong. Eto. Dito kayo magugulat. Ito yung mga slide na, pinipilit eh. Bakit pinipilit? Anong meron? Bakit kailangan mong pilitin? Yan ang tanong ng ating mga kababayan dito sa lumalabas na mga video na ito. Hindi mo mapapagsinungaling kasi naka-live. Expedia head denies clearing Michael Yang from drugs as favor for ex-President Duterte. Diba? Yun ang sinasabi natin kanina. Na bakit kailangan mo magsalita ng ganyan? Para lang pilitin, di umano. Itong yung resource person na nila dito. Ang sabi nga doon sa statement ni Paduano, ang mga resource person namin dito ay hindi namin tinatrato na tinatrato namin sila, in a nice way, sabi ganun. Sabi ganun eh. Review nyo na lang yung video, yung statement niya. Yun nga, galit nga yun eh, di ba? Nagkaroon pa sila ng hinahamon niya pa yung, bakit takot ba ang Duterte? Pumunta rito? Natatakot ba siya? Tapang mo. Ito na. Bago natin simulan, isang like, share nyo yung video At huwag kang makakalimut mag-subscribe. Ano meron? Kwento nyo sa amin para maliwanagan kami. Sige. General Wilkins, retired na po ba kayo? Yes, Mr. Chair. Bago po kayo nag-retiro, ano po ang rank ninyo? Director General of the Philippine Drug Enforcement Agency. Noong 2001, saan po kayo nakasign? Come again, the date, Mr. Chair? Noong 2001 po, saan kayo na-assign? 2001, I was assigned as a OIC of the PNP Narcotics Group sa Region 11. At the same time, area Southern Mindanao, team leader po ako ng PACER during that time. General, taga Davao po ba kayo? Hindi po, Mr. Chair. Matagal na po ba ninyong kilala si former President Duterte? I was assigned in Davao from 1995 to 2007, Mr. Chair. Kaya so nga, definitely may acquaintance at nakatrabaho ko na rin po si
former President Duterte. So kilala niyo po siya? Officially, sa pagtatrabaho, yes, Mr. Chair. Malapit po ba kayo sa kanya? Law enforcers kasi, Mr. Chair, malapit talaga sa kanya, Mr. Chair. Noong 2001 ay nasa Davao po kayo, malamang alam niyo po yung nangyari may alam po kayo sa Davao Death Squad. Come again, Mr. Chair? Noong 2001 po, na-assign kayo sa Davao. Malamang po may alam kayo sa Davao Death Squad. Wala po akong alam sa Davao Death Squad, Mr. Chair, kasi hindi naman po ako naging chief of police ng kahit saang station ng Davao. I was assigned, pareho kami ni Colonel Asierto, as a special unit lahat ng napuntahan ko, Mr. Chair. So hindi po kayo naka-assign sa Davao? Buong Region 11, Mr. Chair, yung assignment ko. Saan po yung Not really on Davao. But ang cover ko, Mr. Chair, is Region 11. Saan po yung opisina ninyo naka-base? Davao City, Mr. Chair. So ibig sabihin, sa tagal nyo sa Davao, hindi nyo narinig yung Davao Death Squad? May mga balita, Mr. Chair, na may Davao Death Squad. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Kasi, Mr. Chair, kung araw-araw na balita, tapos hindi mo naman ma-identify, you will just accept it as it is. The meron death squad, but you don't know who they are. General Villanueva, kilala niyo po ba si Arturo Las Cañas? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po kayo magkakilala? Hindi ko kilala kahit, hindi ko man lang nakita ang mukha niyan, Mr. Chair, for my almost 12 years. Okay po. Sir, naging head po kayo ng PIDEA, tama po ba? Opo, Mr. Chair. Masasabi po ba natin na ang PIDEA is mahalagang component yan ng war on drugs ng ating Pangulong Duterte nung panahon niya? Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, pinagkakatiwalaan niya po kayo? Yes, Mr. Chair, but I just want to explain, 2020 po ako nag-Director General ng PIDEA. Tama po, pero siyempre, pinagkakatiwalaan niya po kayo, kaya niya kayo in-appoint doon. Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, sa pagtitiwala na yon, kilala niya po kayo. Yes, Mr. Chair. At kilala niyo rin po siya. Yes, Mr. Chair. Meron po ba kayong personal na relasyon? Wala po, Mr. Chair. Ang relasyon po namin, pag droga, akin. Walang pakialam kahit kay nino. Kahit polis, walang pakialam. Pag droga, PIDEA. Masasabi niyo po ba na ang war on drugs si Presidente Duterte ay isang naging success? Mr. Chair, except for those EJ case, as far as barangay drug clearing is concerned, talagang malaki ang diferensya ng war on drugs. Alam niyo po sa artikulo, merong artikulong nilabas na sinabi niyo doon yung inyong mga accomplishment. Merong 406 elected officials, 127 members of the uniformed services, at kung ano-ano pa. Pero hindi niyo nabanggit doon sa report ninyo kung ilan yung namatay doon sa war on drugs. Meron po ba kayong tally ng panahon na yun, ng PIDEA? Mr. Chair, during that time kasi, Mr. Chair, PNP po ang nagbibigay niyan eh. Kasi sa PIDEA, kung ano lang yung operation namin, yun lang pwede namin ibigay. But I cannot say anything dun sa namamatay nang wala naman kaming knowledge. For example, yung mga death under investigation, sa police po yan, Mr. Chair. Hindi ba kayo kasama doon? Hindi ba Hindi kayo po kami ini-inform ng kasama ano? doon. Hindi ba kayo ini-inform ng opisina ninyo, ng PNP? Kahit- Or wala ba kayong joint operation? Kahit nga DOJ, Mr. Chair, hindi makakuha halos ng data from the PNP during that time. So wala kayong joint operation? Meron kami joint operation, Mr. Chair. And some of them resulted to death of those suspects. But, Mr. Chair, we also share death sa aming mga kasama. Pero kanina sinabi mo na pagdating sa drugs sa Diyo eh. Eh ba't ngayon sinasabi mo hindi kumukonekta sa UNPNP? Pero sinabi mo kanina, sabi ni Pangulong Duterte, pag drugs akin, sabi mo. Yes, Mr. Chair. Oh, bakit ngayon itinatanggi mo na sinasabi mo, tinuturo mo PNP? Sila yung may information about death sa yung death under investigation, Mr. Chair. But it is about drugs. Ma-interrupt ko lang sila, misleading po yung question nito ni Kuya. Oo. 'Di ba? Nililito si General Villanueva. Ay nakakagulat. Ngayon, buti na lang matalino ito si General Villanueva. At saka siyempre general. 'Di ba? At director pa. Kaya hindi nila malilin lang eh. O, mapapahiya lang po sila, ha? O, sa bandang huli nito, naku po, panoorin nyo. Matuloy. We cannot say if it's immediately about drugs or not because they are still under investigation. Okay. Ito po ba si Colonel Asierto? Kilala niyo po ba siya? Kilala ko po yan, Mr. Chair. Kasama Paano ko po kayo talaga. nagkakilala? Kasama ko po dati pa yan, nung nasa academy pa kami, pareho po kami shooter nung kadete pa kami. And then, nung nag-NARCOM ako, nag-PIDEA ako, nasa EDSOT po siya, magkasama rin po kami halos. Aware po ba kayo tungkol sa intel report na ginawa niya tungkol kay Michael Yang, Alan Lim, Johnson Chua, at si Alan C? Aware po ba kayo dun sa report na ginawa niya tungkol sa Shabu Lab Raid sa Davao? Mr. Chair, yung Shabu Lab Raid sa Davao, akin yun, Mr. Chair. Isinama ko lang siya dahil gusto naming mag-collaborate ang PNP at PIDEA during that time. Pero initially,
meron siyang information na merong personality na gumagamit ng certain cellphone na traced sa Davao. But yung laboratory, wala pa po siyang idea about that. Kami po ang unang nakapunta sa Arlene apartment at ma-identify lahat ng personalities na naandun. Hanggang sa itinuro po kami for 2 months na ituro kami sa Dumoy clandestine laboratory, Mr. Chair. So, Pero yung po- kasama na sila during the surveillance operation. So inaamin po ninyo na yung operation na yun is sa PIDEA. Joint operation yun, Mr. Chair. So nakarating po ba yung report nito kay sa dating Pangulo na Duterte? Naibigay niyo po ba yung report sa kanya regarding dito? Regarding kanino po, Mr. Chair? Doon sa ano nyo, operation ninyo? Yeah, operation, before the actual actual clandestine laboratory operation, kinausap po natin ang aming si Mayor Duterte. Hindi po ba kasama si Michael Yang doon sa binanggit niyang sangkot sa droga noong 2024 ni Asierto? Balik tayo sa Mr. Chair. Doon 2004, wala pong Michael Yang doon, Mr. Chair. Ngayon, yung 2024, hindi ko na po alam yung kasi wala akong information, Mr. Chair. Ito nyo, di ba? Nililito siya. Ha? Hindi ka makakaisa, kuya. Sorry ka, ha? Tuloy. Yung Michael Yang na nasa 2020 na kinlear ninyo, ito po ba yung Michael Yang na inappoint ni Presidente Duterte na economic advisor niya? Yes, Mr. Chair. Ito rin ba yung businessman na taga Davao na malapit kay Pangulong Duterte? Yes, Mr. Chair. Tama po ba yung rinig ko kanina na ikinlear nyo si Michael Yang at sinabi niyong wala siyang kinalaman sa droga? Mr. Chair, kasi wala nang immediate na ebidensya na si Michael Yang sangkot sa droga. Ang information lang ni Colonel Asierto is yung information coming from his informant na hindi pa, ang tawag sa amin noon, Mr. Chair, is raw information that needs validation. Now, kung ikaw ang may information on being an operative for so long, kung ikaw ang may information on dapat, aside from reporting it to your chief PNP, dapat nagkanta ka na ng validation. Kasi Tama. ikaw ang may information eh. So, Mr. General Wilkins, anong pamamaraan yung ginamit nyo para masabi nyo o malinis ninyo yung pangalan ni Michael Yang at kanyang mga kasamahan? We inquired from the different intelligence services all over the country at we backtrack dun sa records ng PIDEA kung merong involved na Michael Yang. Wala naman pong lumalabas, Mr. Chair. That is why we concluded na dahil during that time, hindi naman nagbigay ng report si Colonel Asierto sa akin. Ang nagbigay siya ng report kay General Bato, General Abayade at kay Director General Aquino. So as far as I'm concerned, walang umabot na report sa akin yon, Mr. Chair. Kung baga kayo ba gumawa lang sarili yung investigasyon or nakipag-ugnayan kayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yes, Mr. Chair. Anong ginawa niyong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Mga tawag-tawag and then inquiry, letters from different... Usually kasi, Mr. Chair, meron kaming grupo talaga na ang bilis ng text lang. Text, sir, may involvement pa to. Brad, may involvement pa to. Madali naman ang pasok ng mga information. Kanino kayo nakipag-ugnayan? Anong ahensya? Lahat, Mr. Chair. ISAF, NICA, PIDEG, sa PIDEG. Kasama NBI? ang PIDEG. NBI, AFP? yung NICA, yung ISAF, Mr. Chair, is na under AFP yun, Mr. Chair. DI. Yung DI mismo, sir, kinler sila eh. Kinler si Michael Yang eh. There was a memorandum clearing Michael Yang ng Directorate for Intelligence ng Philippine National Police. Sa ngayon po, sa nakita nyo o narinig ninyo na ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na ebidensya. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Then- Di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, inamin niyo po. Mas magaling mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa... Sandali lang po. Tanyo nilito, di ba? Ganon sila mag-imbestiga. Pero sabi ko nga sa inyo, talagang kukuha sila ng maibabato, ha? Para siyempre pag nagkamali na, papasukan nila, sige mo, inamin mo na. Ganon sila. Ang bilis ka agad niya, no? Tuloy. Mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina niyo sa PIDEA. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. Now, may mga ebidensya against him, then we have to pin him down. I beg to disagree. Marami na mga chismis at ano. At na tayo mga naririnig na involved si Michael Yang alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Chair. Pero hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang PIDEA chief? No, Mr. Chair. Hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko
sa ng buong karir ko na Wilkins dahil may 3 apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong ma-damage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Kita nyo? Pati ba naman na Pangulong Duterte, talagang dahil daw malapit at dahil daw pinagkakatiwalaan siya, at siya ginawang director, pinakawalan ito si Mr. Yang. Boy Yang ba? Grabe naman ito mga ito. Wala na ba kayong makuha talaga na resource person na talagang mapagkakatiwalaan nyo? Ito si Wilkins, nagsasabi lang ng totoo. 'Di ba? Hindi naman talaga ang usapin kasi ito Ang usapin dito, war on drugs. Lagi nilang ini-insist yung EJK. So ito si General, sinasabi niya lang maganda ang naging resulta ng war on drugs ng Pangulong Duterte. May mga nahuli, may inimbestigahan, pero wala naman talagang napatunayan. Kaya pinakawalan. Ngayon, nire-relate na naman siya doon sa Pangulong Duterte. 'Di ba? Kung sino yung nasasabi sa video. Siya, pinakawalan niya. Dahil wala namang hindi naman na-involve daw di umano. May mga patunay din siya. Pinangatawanan niya yun. So wala naman lumalabas dito na hindi naging maganda yung resulta ng war on drugs, sorry. 'Di ba? Maganda ho ang naging resulta. Ito lang ang gumagawa ng panoorin nyo Galit na galit po siya. Panoorin nyo. Ito lang, sila lang yung mga tuwadcom. Ang gigil na gigil talaga. Napahiya nga yung dalawa Gusto na 'di ba? Gusto na muna pahinga sa chairperson. Tuloy. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? Tama. It will never stand in court, Mr. Chair. Paano nga po magkakaroon ng mag-i-stand in court? Hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos, lalabas po yung pangalan niyan. Talagang aminin na po natin. Kaya po ninyo inabsuelto si Michael at si Alan Lim dahil may utang ng loob po kayo kay Presidente dahil inappoint niya po kayong PIDEA. Wala po, Mr. Chair. No. I beg to disagree. Mr. Chair, po kayo. ang dapat... Sandali lang po. Antayin niyo pong i-recognize kayo bago po kayo magsalita. Mr. Chair. Antayin nyo i-recognize kayo. Samantalang kanina pa kayo nag-uusap. Kanino pa po siya tinatanong? Ngayon na sosopla ka, tapos sabi mo, hintay mo i-recognize kayo? Grabe naman talagang panggigipit yan. Ganyan ba kayo talaga magtanong? Sa bagay, hindi na bago. Laging ganun na lang po talaga sila kung magtanong sa mga resource person. Kahit magsabi ka ng katotohanan, pilit nilang minamali. Ang gusto nila, sila ang maging tama sa harap ng mga napakaraming tao. Pero ang marunong na tao, alam na po ang kanilang mga pinagagawa. So, ano bang distrito to? Ano bang lugar ito? Mananalo pa kaya ito? Next time sana ang payo lang natin. Diyan sa mga congressman na sana lang puro abogado na po ang ang iboto nyo. Sana next time mapag-isip-isip ng tao na itong mga naluluklok na mga nagkukunwari lang na nagmamarunungan na marunong sa batas. Matauhan ang ating kababayan. Next time, sana may mga abogado na tumakbo na pagka-congressman. Para sila dyan, sa Kamara, ay sila na ang maghihiring. Diba? Sila may alam sa batas. Ito ba kaya to? May mga alam ba kaya sa batas? Yan ang katanungan ng ating kababayan na si Aring Imelda. So, ganun pa man, nakita nyo naman kung ano yung nangyari sa investigasyon. Merong paninindak di umano. Merong pagtataas ng boses, merong pamimilit na hindi naman kaaya-aya talaga. So, sa tingin nyo, kayo mga kasama, sa tingin nyo, anong palagay nyo? Type nyo sa comment section. Maayos ba sila magtanong? Maayos ba sila makipag-usap dito sa mga tinatanong nila, mga resource person nila? Kailangan mo bang sumigaw? Kailangan mo bang barahin? Kailangan mo bang pilitin? Yan ang mga katanungan ng ating mga kababayan. Ito pa.
alam po natin na talagang ang dahilan po, no, ng pag-absuelto ng PIDEA dati kay Michael Yang at Alan Lim, dahil po in-appoint nga po ni Presidente si Wilkins Villanueva bilang Director General ng PIDEA. Yun ang dahilan. At kailangan magsabi ng totoo si Director General Wilkins na talagang, katulad nga ng sinabi po natin kanina, mas magaling pang mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Tapos nagtanong po siya sa iba't ibang ahensya. Sinasabi nila na walang lumabas na ebidensya. Anyway, Mr. Chair, mamaya po, I reserve my right to ask questions later. Thank you, Mr. Chair. So yan mga kasama, naniniwala ba kayo sa sinabi na to na mas magaling daw ang Quadcom mag-imbestiga kaysa sa kanila, sa mga PIDEA? Oo. Ang nangyayari po dito ay moro-moro, no? Pilitan. Ay hindi nila mapilit, wala silang mapiga dahil ito yung may sariling utak at paninindigan na ang war on drugs ay naging makabuluhan. Marami ang nakinabang, no? Pinipilit sinasalungat nitong mga nanalo lang minsan, kala mo na kung sino. Kaya sabi ko nga sa inyo, i-share nyo yung video ha. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita. Meron kang komento, suggestion, reaction, i-type nyo sa comment section ha. At mamayang hapon po, meron po tayong upload. Hindi po tayo nawawala ng upload everyday ha. Ayan, hanggang sa muli. Bye-bye.